Binibini, nasaan si Gaking Shangxian? Ilang araw na tayong naghahanap. Kailangan natin siyang mahanap. Kapag nahanap ko siya, makakapag-breakthrough ako at magiging unang war goddess ng Wangcheng. Binibini, may tubig doon. Tamang-tama. Ilang araw na tayong umaakyat ng bundok. Maliligo tayo. Mukhang tama si Master. Hindi na ako pwedeng mag-cultivate. Bakit may boses ng babae? Sino yan? Hindi ko sinasadya. Manyakis. Nangahas ka pang manilip ng babaeng naliligo. Dudukutin ko ang mga mata mo. Pakinggan niyo ako. Hindi ko talaga sinasadya. Tinitignan mo pa rin. Umalis ka na. Bakit hindi ito tulad ng inaasahan ko? Excuse me. Ito ba ang tirahan ni Guking Shangxian? Bakit ang bilis nilang nakahabol? Ang war goddess ng Wangcheng, si Tang Fenglin, humihiling na maging disipulo ni Guking Shangxian. Hindi kami tumatanggap ng disipulo dito. Umuwi na kayo. Siya pala yung manyakis na yon. Hindi ako maloloko ng boses na yan. Ikaw na naman, manyakis. Ngayon ang katapusan mo. Ganda. Huwag ka nang magalit. Ang ganda-ganda mo kasi. Ang sexy mo pa. Bakit hindi ko pwedeng hangaan? Gusto mo nang mamatay. Miss Ganda, ang cute mo kapag galit ka. Kahit na, kumpara sa aking guro, medyo kulang pa rin. Pero maituturing ka ng dekalidad. Walang hiya. Jinhua Gong. Ikaw si Guking Shangxian. Tama. Hindi ako nagsisinungaling sa mga magaganda. Ako si Guking Shangxian. Ako si Tang Fenglin, war goddess ng Wangcheng. Hinihiling ko, Guking Shangxian. Natanggapin mo ako bilang disipulo. Hindi ako tumatanggap ng disipulo. Kayo ay dapat nang umuwi. Shangxian. Long Yuyang, ang lakas ng loob mo. Nagpanggap ka pa bilang ako. Guro, kasi naman ang kulit nila. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi ba dahil tinitignan mo sila habang naliligo? Nagsusuka ka na naman ng dugo? Disipulo, 15 taon na. May mga bagay na dapat mo nang malaman. Noon, nilipol ang pamilyang Long para tuluyang burahin kayo. Pinunit na masasamang tao ang iyong 3 kaluluwa at 7 espiritu. Nang dumating ako, umalis na sila. Critical ang sitwasyon. Ginawa ko ang lahat. Pero 3 kaluluwa lang ang naibalik ko. Ang iyong 7 espiritu ay nagkalat na. Ngayon, 3 buwan na lang ang itatagal mo. Guro, 3 buwan na lang ang buhay ko. Kaya ayaw kitang magsanay. Dahil masisira ang iyong enerhiya. Pero hindi ka nakinig sa akin. Dapat ay 10 taon pa ang buhay mo. Pero ngayon, 3 buwan na lang. Anong gagawin ko, guro? Hindi ko pa naipaghihiganti ang mga magulang ko. Kailangan mo munang mabuhay. Para maipaghiganti mo ang mga magulang mo. Ngayon, maghanda ka na. Bumaba ka sa bundok at hanapin ang iyong 7 espiritu. Paano ko hahanapin ang 7 espiritu? Ang iyong 7 espiritu ay nasa katawan ng 7 babae. At ang 7 babaeng ito ay pawang mga pambihirang tao. Hanapin mo lang sila at makipag-dual cultivation ka sa kanila para may balik ang iyong 7 espiritu. Sa ganitong paraan, malulutas ang panganib sa iyong buhay. 7 babae. At dual cultivation pa? Ang dami-daming tao sa mundo. Saan ko sila hahanapin? Ang mayroong isa sa iyong mga espiritu ay may markang apoy. Anong silbi niyan? Hindi naman pwedeng hanapin ko ang bawat isa. Tapos hubaran ko sila. Para lang hanapin ang marka. Di ba? Ayon sa aking pakiramdam, malapit sa Billy Group sa Qingcheng, mayroong bakas ng iyong espiritu.
Sa tingin ko, mas mabuti pa kung ako ay Huwag ka nang magreklamo. Anak, sana'y magawa mong guluhin ang tahimik na tubig na ito at makamit ang iyong paghihiganti. Teka, Huwag kang lumapit. takbo ka pa. Hindi ba't ang galing mo? Tumakbo? Nagkakamali ba ang mga mata ko? pagkababa ko pa lang ng bundok, ganito na agad ang swerte. Sabi ko, aksidente lang ang lahat ng ito. Maniniwala ka ba? Maniniwala ako sa'yo. Asa? Kuya, pasensya na. May gagawin pa ako. Alis na ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Pinipilit nila ako. Ayaw mong masaktan? Umalis ka. Sa harap ko. Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na ako magmamadali. Bakit? Gusto mong maghanap ng... Umalis ka. Lumayas ka. Tama. Gusto kong mamatay. Pero wala kayong kakayahan. Gusto mong mamatay? Madali lang yan. Patayin niyo siya. Sa tingin mo ba, kayo lang ang makakatalo sa akin? Masyado kang mayabang. Kuya, ang galing mo lumaban. Umalis ka. Mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Bakit ko siya lalayuan? May utang siya sa amin. Babayaan mo ba para sa kanya? Mali ang tinulungan ko. Ikaw ang nanloko sa akin. At ilang beses mo nang sinubukan. Saktan ako. Wala ka bang hiya? Wala akong hiya. Gusto ko ng pera. Wala akong pakialam sa utang nyo. Pero kung muli mo siyang abusuhin, humanda ka. Puputulin ko ang iyong mga kamay at paa. Umalis ka. Alis na kung alis. Maghintay lang kayo. Kuya, ang galing mo sa pakikipaglaban. Paano kung ikaw na lang ang maging personal bodyguard ko? Yung tipong 24 oras, personal na magpoprotekta, at mag-aalaga sa lahat ng pangangailangan ko. Hindi pwede, miss. May hinahanap pa ako. Aano kung ganito na lang? Basta pumayag kang protektahan ako. Tutulungan kitang hanapin sila. Hindi ako pamilyar dito. Kung matutulungan niya ako, mas madali akong makakahana. Sige na nga. Ako si May Billy. Hindi ko pa alam. Ang pangalan mo. Ako si Long Yuyang. Ang pangalan mo. Parang ang safe pakinggan. May Billy. Kailan mo balak tulungan akong maghana? Huwag kang magmadali. Niligtas mo ako. Kaya dapat lang na may ibigay ako sa'yo. Ibigay. Ano ang ibibigay mo? Para sa'yo. Susi ng villa. Nagbibigay ka sa akin ng villa? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko, syempre gusto ko. Ang villa na to, mas maganda pa sa kubo ko. Ang daming kwarto. Pwede na magstay si Master dito. Puro magaganda naman. Bakit ka nandito? Kahit sabihin mo, binigay ko sa'yo to. Ako pa rin ang bumili nito. Tatira ako dito. May problema ba? Wala naman siguro. Saka. Magkasama tayo. Mas madali mo akong mapoprotektahan. May bayad naman sa pagpoprotekta sa'yo. Ano man ang kailangan, sabihin mo lang. Maliligo na ako. Huwag mong kalimutang ilipat ang mga gamit ko. Liligo. Hindi ako bastos. Si Master ang nagpadala sa akin para hanapin siya. Ibig sabihin, sa katawan niya, mayroong birthmark. Pero ang manood ng nagliligo, medyo bastos naman. Hindi pwede yan. Kung hindi ko abangan siya habang nagliligo, kailan pa ako magkakataon? Hindi naman ako pwedeng pilitin siyang maghubad. Tingnan mo. Kailangan ko lang silang mahanap, ang 7 babae, para makaganti. Kung hindi, 3 buwan na lang ang buhay ko. Bastardo ka. Nangahas kang sumilip habang naliligo ako. May hinahanap lang ako. Hinahanap. Kahit magsinungaling ka, mag-isip ka naman ng mas magandang dahilan. Ang hinahanap mo, baka nasa akin. Possible ngang nasa'yo.
Kuya, ang mga linya mo sa panloloko. Agbutihin mo naman, mag-isip ka ng mas magandang dahilan. Mi Billy, lumabas ka. Presidente Mike. Kinuha mo ang pera ng pamilyang Kao. Sa tingin ko, ayaw mo na manatili sa King Cheng. Kao Biwan, bakit ikaw? Ang utang mo ay, sa pamilyang Kao, isa sa 4 na dakilang pamilya. Kaya syempre, nandito ako para maningil. Tao mo si Zhao Yin. Ang 10 milyong niloko nyo sa akin, hindi pa ako nakakaganti sa inyo. At ilang beses nyo pa akong sinaktan. Kaya pala, ikaw pala ang tunay na utak sa likod ng lahat. Sinaktan. Gaano kalaki? Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil naglakas loob kang kalabanin kami, ang 4 na dakilang pamilya, at sinaktan mo pa ang aso ko. Dapat inasahan mo na ang araw na ito. Normal na kompetisyon lang yon. Nawalan kayo ng market. Dahil mahina kayo. Kapag hindi na kaya, gumagamit kayo ng maruming taktika. Ang walang hiya. Ang pagiging walang hiya ay normal na kompetisyon din. Kung hindi mo ako babayaran, ang 100 beses ngayon, ibebenta kita. Ibalik mo ang pera ko, para kumita ka. Nananamantala ka. Mahiyap yan. O kaya, ganito na lang. Sumama ka sa akin, hindi mo na kailangang bayaran ang pera. At hahayaan ko pa ang 4 na dakilang pamilya. Napalayain ka. Nanaginip ka. Ayaw mo ng magandang alok, gusto mo ng parusa. Arusa. Arusahan. Sige, saktan niyo siya. Huwag kayong gagalaw. Gusto mo magpakabayani. Pinapayuhan kitang lumipat ng lugar. Huwag mong isugal ang buhay mo. Pinilit mo siyang gawin yan. Dahil lang sa gusto mo ang katawan niya, gumamit ka ng mga maruming paraan. Habang nandito si Long Yuyang, walang sinuman ang makakaapi sa kanya. Ako ang bahala dito. Ako, si Long Yuyang, ang bahala. Boss, itong asong ito, sinaktan ako. Patayin mo siya. Ang daldal mo, ikaw ba ang dapat magsalita? Atayin mo siya. Kanina, sino ang nagsalita tungkol sa akin? Lumuhod ka. Pinapayuhan kitang huwag akong saktan. Kung hindi ang tatay ko, hindi kanya palalambasin. Nagtatakot ka pa rin sa akin? Ngayon, tinuturuan kita ng leksyon. Ako ang tatay mo. Halika, tawagin mo akong tatay. Tay. Sarap. Kaya mong gawin ang lahat ng ito. Mga maruming bagay. Malinaw na ang tatay mo ay hindi ka tinuruan ng maayos. Halika, tawagan mo ang tatay mo. Hayaan mo siyang. Kausapin ako ng harapan. May nanakit sa akin. Tulungan mo ako. Humanda ka. Hello. Ang anak mo, gumawa ng masama ngayon. Nakahanap siya ng katapat. Payo ko sa'yo, dumating ka sa loob ng 5 minuto. Kung maantala ka ng 1 segundo, sasampalin ko siya. Kung ayaw mong maging baboy ang anak mo. Sa bogbog ngayon, payo ko sa'yo, huwag kang maantala. Si Master Kao ay isa sa mga dakilang pamilya sa King Cheng. Ang pamilyang Kao, sa ekonomiya at sa lakas, ay kayang durugin ang kahit anong pamilya. Comfortable ka ba? Nangahas kang kalabanin si Master Kao? Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Tama. Mayroon kaming daan-daang. Mandirigma na nasa ika-6 na antas pataas. Mayroon kaming mga bodyguard na antas Grandmaster. Ang ko ay isang bihirang, innate Grandmaster. Nangahas kang sampalin ako. Kapag dumating sila, patay ka. Ikaw. Long Yuyang. Ang pamilyang Kao ay talagang hindi basta-basta. Paano kung magtago muna tayo sa isang lugar? Wala yan. Sila lang na mga walang kwenta. Hindi pa sapat para sunugin. Ang sinumang nangahas lumaban sa pamilyang Kao ay hindi nabubuhay ng isang araw. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Tay, sa wakas dumating ka na. Bilisan mo, turuan mo siya ng leksyon. Ikaw ang nanakit sa anak ko, ha? Master Kao, kumalma po kayo. Hindi ba tungkol lang sa utang? Babayaran ko po talaga ang perang yan. At saka, gaano ba yan kawalang halaga? Babayaran ko ang halaga. Umalis ka. Sino ka para magsalita? Ang dangal ng pamilyang Kao. Kaya mo bang bayaran? Kaya mo, magsalita ng ganyan sa isang babae, tapos may mukha ka pang magsalita tungkol sa dangal? Huwag kang magsalita. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako. Kahit patawagin niya ang pinakamakapangyarihan sa langit, paluluhurin ko siya, at magmamakaawa ng tawad. Sino ka naman para magsalita ng ganyan dito? Huwag mo munang alamin kung sino ako. Gusto kong tanggalin mo. Lahat ng utang kay Mibili, at sa loob ng 1 araw, bayaran ng double ang halaga, bilang kabayaran sa kanya. At, mula ngayon, huwag na siyang guluhin. Sa buong Wangcheng, wala pang naglakas loob na ganyan. Magsalita sa pamilyang Kao. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang tinatawag na 4 na dakilang pamilya, lahat ba kayo walang modo na ganyan? O baka naman ang pamilyang Kao ninyo
Ginagamit lang ang pangalan ng 4 na dakilang pamilya. Para manloko dito. Nandito lang ako ngayon. Tingnan natin kung anong kaya. Ang pamilyang Kao ninyo. Naglakas loob kang insultuhin ang pamilyang Kao. Nanhua. Naglakas loob kang insultuhin ang pamilyang Kao ko. Hindi ka naabot ng umaga. Naglakas loob kang insultuhin ang pamilyang Kao ko. Hindi ka naabot ng umaga. Ang dami ninyong sinasabi. Pero ang pamilyang Kao ninyo, isa sa 4 na dakilang pamilya, umaasa lang sa isang babae. Para magpakitang gilas dito. Hindi ka ba nahihiya? Anak ko si Nanhua ng pamilyang Kao. Natural lang na ipagtanggol niya ang pamilyang Kao. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala kang katulad. Ipinapalaban mo pa ang anak mong babae. Ang ganda pa ng pagkakasabi. Palakas sa balon. Luhod ka, yumuko, at tawagin mo akong tatay. Baka hayaan ka pa naming umalis. Luhod ka na. Luhod. Tahimik ka na. Kayo ang putik sa ilalim ng balon. Kayo ang putik sa ilalim ng balon. Ay, hindi pala. Kayo ang putik sa ilalim ng balon. Madumi at mabaho. Sej. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang kaparusahan ng paggalit sa pamilyang Kao. Aluin siya. Kao Nanhua, sa galing mong lumaban, tanggap mo bang maging tuta sa pagtulong sa kasamaan ng pamilyang Kao? Ano ka ba? Makialam ka pa sa usapin ng pamilyang Kao. Nanhua, ano pa hinhintay mo? Baliin mo siya. Naku, siya pala ang hinahanap ko. Sandali lang. Huwag muna kayong mag-away. Pa, mas malakas ang lakas niya kaysa sa akin. Sa mga laban namin, pinagbigyan niya ako. Ang tao ng pamilyang Kao, paano natin papatayin ang sarili nating dangal? Sa pamamagitan ng pag-amin sa lakas ng iba. Kung wala kayong kakayahan sa pamilyang Kao, at idadaan mo sa sarili mong anak ang galit mo, Bata, dahil lang sa nanalo ka ng ilang beses. Akala mo kaya mo nang diktahan ang pamilyang Kao. kung ganoon, ipapakita ko sa iyo sa gawa kung sino ang kinakalaban mo. Nanhua, ayoko nang marinig. Kahit isang salita mula sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon. Baka, Baka ano, hindi mo na rin ba ako susundin? Ano pa ang inaatubili mo? Miss Kao, turuan mo siya ng leksyon. ayoko, pa. Gusto mo bang maging katatawanan ang pamilyang Kao sa buong Wangcheng? Ano pa ang inaatubili mo? Kumilos ka na. Lason, Ito ang natatanging lason ng pamilyang Kao. Kahit kaunting langhap lang. Paralisado ang paghinga at mamamatay. Ngayon masisiyahan ako. Sa paghihirap mo bago ka mamatay. ang lason na yan, kaya kong gamutin sa loob ng ilang minuto. Nagpapangga. Tingnan natin kung gaano ka katagal magpapangga. Lumaki ako sa bundok. Anong klaseng gamot pa ba ang hindi ko nainom? Matagal na akong hindi tinatalaban ng lason. Hindi tinatalaban ng lason. Nanhua, ano pa ang hinihintay mo? Say, Pero, ero ano, ilang beses ka nang nag-alangan? Nakalimutan mo na ba ang dangal ng pamilyang Kao? Ano pa ang hinihintay mo? Ang sugat mo, ginagamot ko na, wala nang sinuman. Ang pipilit sa'yo na gawin ang ayaw mo. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Siya ang magiging babae ko simula ngayon. ikaw, anong pinagsasabi mo? Ikaw, anong pinagsasabi mo? Walang hiya. Wala pang sinuman ang naglakas loob. Na maging ganyan kabastos sa harap ng pamilyang Kao. Naglakas loob kang sa harap ko pa. Insultuhin ang anak ko. Anong klaseng salita yan? Napakagaling ko. Paano naman naging insulto yan? Babae ko na siya. Kaya, hindi ba normal lang yan? Sobrang mapang-api ka. Dahil naglakas loob kang galitin ang pamilyang Kao. Hindi kita hahayaang mabuhay. Sugod.
Dami. Paano nangyari yan? Ang mga sandata ng pamilyang Kao, hindi pa kailanman natalo. Sabi nyo, 4 na dakilang pamilya ng Wangcheng. Pero ang pangit ng galaw nyo. Lagi na lang nanloloko. Ang kapal ng mukha nyo. Sabi ng tatay ko, ang nanalo lang ang may karapatang magsalita. Kaya para manalo, dapat hindi ka mapili. Anong klaseng teorya yan? Huwag mo akong kausapin. Dahil talo ka. Dapat tanggapin mo. Ikaw. Hindi pa natatalo ang pamilyang Kao, hindi rin matatalo ngayon. Hindi pa natatalo ang pamilyang Kao, hindi rin matatalo ngayon. Hintayin mo, Hintayin mo. War Goddess. Mayroon akong isang napakahirap na problema ngayon. Kailangan ko ang tulong ng War Goddess. Siege, hihintayin ko. Hihintayin ko. Tatawag ng kakampi pag di na kaya. Anak mo ba ang nagturo sa'yo niyan? O ikaw ang nagturo sa anak mo? Huwag ka nang magsalita. Mag-alala ka na lang sa sarili mong kaligtasan. Nag-alala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Kahit sino pang War Goddess yan. Hindi niya ako mapapatay. Ang War Goddess ng Wangcheng ay ang pinakamalakas sa lahat. Ang pinagsamang lakas ng lahat ng mandirigma sa Wangcheng ay hindi pa rin makapapantay sa ika-10 ng kanyang lakas. Alaga? Ganoon ba kahina ang mga lalaki? Sa Wangcheng ninyo, bakit walang male War God? Mali ang pinagutuunan mo ng pansin. Naku, ang yabang mo. Ang yabang mo kalaga. Magyabang ka habang buhay ka pa. Yabang. Pagdating ng War Goddess, wala ka ng pag-asa. Wala akong pakialam kung sino pa yung War Goddess na yan. Kahit isa pa yan, lalabanan ko. Kahit 2 pa yan, lalabanan ko. Tingnan natin kung sino ang may ganoong kalaking bibig. War Goddess, dumating ka na. Dumating ka na. Sino ang ganoon katapang na magyabang sa Wangcheng? Bakit siya? War Goddess, dumating ka na. Sino ang ganoon katapang na magyabang sa Wangcheng? Ako. Ang War Goddess ng Wangcheng, ang Fenglin, ay nagbibigay galang kay Guking Shangxian. War Goddess, ang bastos na yan. Bakit mo siya ginagalang? Sino ba kayo, pamilyang Kao? Paano ninyo nagawang magsalita ng ganyan sa isang Shangxian? Shangxian. Lumuhod ka. Tama. Siya ang tanyag na, Guking Shangxian. Kung mga has kayong pamilyang Kao, nagalitin ang Shangxian. Buburahin ko kayo. Huwag. War Goddess, nagkamali ako ng tingin. Hindi ko nakilala si Guking Shangxian. Pero ang alam ko, si Guking Shangxian ay babae. Kinukwestiyon niyo ba ako, War Goddess? Hindi po. Maawa po kayo, War Goddess. Patawarin niyo po ang pamilyang Kao. Mali ang niluluhuran niyo. Kung mabubuhay kayo, depende yan sa Shangxian. Shangxian. Mahal na Shangxian, patawarin niyo po ang pamilyang Kao. Patawarin niyo po ang pamilyang Kao. Sejna. Hindi naman ako mahilig sa karahasan. Patawarin ka? Pwede. Salamat, Shangxian. Salamat, Shangxian. Hindi pa ako tapos magsalita. Gusto mong patawarin kita? Pwede. Pero may isang kondisyon. Gusto mo bang mabuhay? Nasa'yo ang desisyon. Ano man ang ipag-utos ng Shangxian. Simula ngayon, gusto kong putulin mo ang lahat ng koneksyon. Kay Kao Nanhua. Ano? Nag-alangan ka pa? Kung gayon, patayin na lang siya. Sangayon. Kung gayon, ano ang kondisyon para patawarin ako ng Shangxian? Gusto kong gawin mo ang mga bagay. Ayon sa iyong sariling kagustuhan mula ngayon. Pinatawad na kayo ng Shangxian. Hindi ba kayo magpapasalamat sa Shangxian? Salamat, Shangxian. Sejna. Tumayo na kayo. Umalis na kayo. Hoy, ikaw. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka nagdesisyon para sa akin? Bakit hindi ka pa umaalis? Anong ginagawa mo rito? Ang War Goddess ng Wangcheng, ang Fenglin, ay nagbibigay galang sa Shangxian. Hinihiling ko sa Shangxian na panggapin ako bilang alagad. Ay, sinabi ko na hindi ako tumatanggap ng alagad. Umalis ka na. Hanggat tatanggapin ako ng Shangxian bilang alagad, susundin ko ang lahat ng sasabihin ng Shangxian. Sa lahat ng bagay, kahit anong bagay, kaya ko. Alaga? Kahit ano. Kahit ano pa yan. Wala talaga akong oras para magturo ngayon. Kung hindi ka pa alis, magagalit na ako. Guking Shangxian, huwag po kayong magalit. Alis na po ako. Sejna, umalis ka na. Umalis na ba lahat? Pinaalis ko na silang lahat.
Hindi talaga ako nagkamali, mibili ako. Ang bodyguard na napili ko. Talagang may kakayahan. Naku po, bakit siya bumalik na naman? Bakit ka bumalik? Simula ngayon, dito na ako titira. Simula ngayon, dito na ako titira. Ano? Ano bang iniisip mo? Wala. Sino ka ba sa tingin mo? Sasabihin mo lang natitira ka dito. At makakatira ka na. Nanhua, baka mas mabuti pa kung Kung kaya ko nang gawin ang gusto ko. Kung bayon ngayon, gusto kong kumira dito. Bahay ko to. Bakit mo sinasabing titira ka dito? Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka agad sa bahay ko. Wala akong pakialam kung kaninong bahay to. Simula ngayon, si Long Yuyang ang masusunod. Long Yuyang, pwede ba akong kumira dito? Long Yuyang, ayoko. Alisin mo siya. Tayo lang dalawa ang pwedeng tumira sa bahay na to. At saka, kanina lang gusto niya tayong patayin. Ngayon gusto niyang tumira dito. May masama siyang bala. Teka, tanong ko lang, bakit bigla kang nagdesisyon na tumira dito? Ano ba talaga ang plano mo? Naglaban na tayo. Mas malakas ka sa akin. At ang isang war goddess na tulad ni Tang Fenglin ay naging disipulo mo pa. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong makasama ka. Gusto kong maging unang war goddess. Kung ganoon, welcome ka dito. Dala mo na ba ang gamit mo? Long Yuyang. Bibigyan kita ng 100,000. Umalis ka na agad sa bahay ko. Sabi ni Long Yuyang, ako ang babae niya. Ang kapal ng mukha. Sino ang sinasabi mo? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Sino ang sinasabi mo? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Ako. Huwag mag-away. Pag-usapan natin ng maayos. Yuyang. Tingnan mo. Balak mo ba talagang atirahin dito ang ganyang bayolente? Bilang amo mo, inuutusan kita. Alisin mo siya agad. Billy, alam kong masasaktan ka dito, pero kailangan ko siyang patirahin dito. Long Yuyang, ito ang bahay na binili ko para sa'yo. Inatira mo siya dito. Karapat-dapat ka ba sa akin? Long Yuyang, mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Salamat sa pagpapatira sa akin dito. Hindi kita bibigiin sa hinaharap. Ay, sige na nga. Dahil sinabi ko na sa'yo na gawin. Ang gusto mo, mananatili ka dito. Sabi mo, ako ang babae mo. Ano ang ibig sabihin niyan? Pag-usapan natin yan mamaya. Kailangan kong hanapin agad si Mibili. Long Yuyang, hayop ka. Sa harap ko pa talaga. Lumalandi ka sa ibang babae. Sabi mo. Nagsasawa na siya sa luma at naghahanap ng bago. Ikaw rin. Tingnan mo, ang ganda ng katawan. Mag-usap tayo ng mas malalim. Formal akong magpapakilala. Ako si Alpha. Alpha ng ABC. Siya si Beta. Beta ng ABL. Gayong gabi, sisiguraduhin naming masisiyahan ka. Kung ikukumpara sa kanya, mahina kayo. Umalis kayo. Umalis kayo diyan. Teka. Mali yan. Tingnan mo, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung malakas o mahina? Huwag kang magmadaling umalis. Nanununtok pa. Kuha, manghang pala to. Brutal na pagbangga. Tulong. May tao ba diyan? Kung galawin niyo pa siya, pagsisisihan niyo na ipinanganak kayo. Umalis. Umalis kayo. Sa wakas, nagpakita ka na. Bakit ang dami mong nainom? Hindi ako masaya. Hindi masaya? Hindi ka pa rin dapat uminom ng ganyan karami. Tara, uwi na tayo. Hindi pa ako tapos uminom. Tama na ang inom. Sabihin mo nga, bakit mo dinala sa bahay ang ahas na yon? Nagkagusto ka ba sa kanya? Sandali, pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Ang dahilan kung bakit ko siya dinala dito para tumira, ay dahil Ano? Ibig mong sabihin,
Siya ang hinahanap mo. Alam mo namang wala na akong gaanong oras. Siya ang makakapagpahaba ng buhay ko. Gusto mo bang mamatay na ako agad? Siyempre hindi. Gusto ko ring mabuhay ka ng matagal. Ang swerte niya naman. Ang laki ng halaga niya sa'yo. Mahalaga ka rin sa akin. Kung hindi, bakit ko bubuhatin ang isang taong kasing bigat ng patay na baboy pauwi? Aba, inaaway mo ako dahil mabigat ako. Hindi. Kaya sa susunod, makinig ka. Huwag kang magagalit sa bahay. Pwede ba? Si, alam ko na. Amoy alak ka. Halika, maligo ka na. Noong nakaraan, halos makita ko na. May birthmark ba siya? Kaso sinira ng pamilyang Kao. Ngayon, kailangan kong tingnan ng mas maigi. At dagdagan na rin ang pagiging malapit. Anong ginagawa mo? Nananakaw ng tingin habang naliligo ang iba. Hindi ko sinasadya. Halos nakapasok ka na, tapos sasabihin mong hini. At saka, may hindi sinasadya ba sa ganyang bagay? Pakinggan mo ang depensa ko. Mas mabuting ipaliwanag mo ng maayos. Ito. Ay naku. Kaya, ako ba ang hinahanap mo? Bakit mo ako hinahanap? Hindi ito kayang ipaliwanag. Sa isa o dalawang pangungusap. Sa madaling salita, ikaw ang makakapagligtas sa buhay ko. Hindi tayo magkakilala. Paano ka nakakasigurong ako ang hinahanap mo? Dahil sa flame birthmark sa dibdib mo. Flame birthmark. Kailangan kong hanapin ang 7 babaeng may flame birthmark sa katawan. Pito. Hindi mo naman pwedeng laging silipin ang naliligo. Hindi mo naman pwedeng laging silipin ang naliligo. Di ba? Ano pa bang magagawa ko? Ang gabi na. Anong pinag-usapan niyo rito? Anong pinag-usapan niyo rito? Yuyang. Umuwi ka na at maggahinga. Sasamahan mo pa akong mag-ensayo bukas. Tara na. Yuyang, paano kung ngayong gabi mag-usap tayo sa kwarto ko? Ano? Sabi mo, ang tatay ko ay sinaktan ni Long Yuyang at nasa bingit ng kamatayan. Sabi mo, ang tatay ko ay sinaktan ni Long Yuyang at nasa bingit ng kamatayan. Yuyang, ang lupit mo namang manaki. Nagkaroon pa ng internal injury. Impossible. Isa rin siyang martial artist. Ang suntok ko, hindi yan magdudulot ng internal injury. Hindi ito ang oras para pagtalunan yan. Kailangan kong iligtas ang tatay ko agad. Yuyang, sumama ka sa akin. Teka lang, hindi kaya ito ang tatay mo? May panibagong pakanan na naman? Hindi. Ginagamit niya ang negosyo para kontrolin ako. Pero hindi niya paglalaruan ang buhay niya, di ba? Sejna, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi siya mapapahamak. Ito ang Wang Cheng, ang master ng pamilyang Kao, isa sa 4 na dakilang pamilya. Kung palalain mo ang kalagayan niya, kaya mo bang panagutan yan? Anong oras na ba? Ang lakas ni Master Kao ay napakawalang katiyakan. Kailangan mo pa ring mag-massage muna. Manalig ka sa akin. Ito ang pinakamabilis na paraan para gumaling. Bitawan mo. Wala ng oras. Umalis ka. Marka ng apoy. Sino kayo? Kao Nanhua. Miss Kao. Mapagsamantala. Kung maantala mo ang pagliligtas sa aking ama, sisiguraduhin kong magdurusa ka. Umalis ka. Tay, Yuyang. Halika tingnan mo. Miss Kao, ako ang Chief Internal Medicine Doctor ng Wang Cheng. Ako lang ang makakapagligtas sa buhay ng Master. Ang doktor na yan. Mas masahol pa sa intern na yan. Sino ka? Wala akong sinuman. Bakit ka sumisigaw dito? Kung mantala mo ang pagliligtas ko sa Master at may mangyari, kakayanin mo ba yan? Umalis ka. Kung si Kao Kiang ay mapupunta sa kamay mo, tiyak na mamamatay siya. Tumahimik ka. Butler Wang, bakit ka nandito? Nandito na po kayo, binibini. Ipakikilala ko po sa inyo. Ang doktor na ito ay mula sa Wangsheng. Ang chief physician ng internal medicine. Nandito siya ngayon para gamutin ang sakit ng matandang Ginoo. Long Yuyang. Hayop ka. Hahanapin talaga kita para singilin. Ginawa mong ganyan ang aming matandang Ginoo. Tapos isinusumpa mo pa siyang mamatay. Ngayon, papatayin talaga kita. Papatayin mo ako? Tama. Hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Ang mahigit 100 grandmaster ng pamilyang Kao ay nagtipon na sa ibaba. Kung lalaki ka talaga,
Bumaba ka na at harapin ang kamatayan. Butler Wang, huwag mong saktan si Yuyang. Bini-bini. Ang nakahiga sa kama ng pasyente ay ang iyong ama. Paano ka makakapanig sa isang estranghero? Tanga na bulag sa katapatan. Hindi mo man lang alam kung sino ang salarin. Hindi pa nga nasisiyasat ng maayos. Ipinadala na ang buong lakas ng pamilyang Kao. Parang paru-parong papasok sa apoy. Kung matuluyan ang pagbagsak ng pamilyang Kao, kaya mo bang panagutan? Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ko sa'yo, pagkaalis ni Kao Kiang sa bahay namin, nakipagkita pa ba siya sa iba? Nang araw na yon si Master Cao ay diretsyo umuwi. Walang siyang nakita. Kung ganoon, nasa loob pala ng pamilyang Kao ang salarin. May traitor kayo sa loob. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, Ipaliwanag mo ng maayos. Sa labas, mukhang, ay pinsala sa mga panloob na organo. Akala mo'y dahil sa panlabas na atak, pero sa totoo lang, ay dahil sa pagbaliktad ng ki sa loob ng katawan, na nag-ipon at nagbara sa mga organo. Kung panlabas na puwersa ang dahilan, magkaiba yan ng husto. Ibig mong sabihin, nilason ang tatay ko. Kalokohan yan. Huwag kang mag-isip na dahil matalino kang magsalita ay maluloko mo kami. Sa harap ng lahat ng nandito, Pwede kang magpatuloy sa iyong mga walang kwentang usapan, pero kung malampasan natin, ang tamang oras para gamutin siya, ikaw din ang isa sa mga pumatay, kay Kao Kiang. Butler Wang, makakaasa ka. Hanggat nandito ako, hindi mapapahamak si Master. mabuti. Ginamit ko na ang espesyal na gamot para pigilan ang internal bleeding ni Master. Ang galing. Sa ginagawa mo, papatayin mo lang siya. Pa, Master. Master, ayos lang po ba kayo? Umalis ka. Huwag kang humarang sa paggamot ko. Umalis ka. Sinabi ko na, nalason si Kao Kiang. Ang sapilitang pagpigil mo sa pagdurugo ay nagdulot ng pagkaipon ng lason na nagresulta sa internal bleeding. Ang babaeng doktor kanina na minamasahe ang kanyang mga binti ay para ilabas ang lason para hindi ito maipon. Wala kang alam. Butler Wang, palayasin mo siya. Huwag niyang gambalain ang paggamot ko. CJ, paalisin ko na siya ngayon. Miss Kao, kung gusto mo pa rin, kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, palayasin mo ang dalawang tanga na yan. Palayasin mo sila. ano pang hinihintay mo? Umalis na kayo. Bini-bini. Umalis ka. Sige po. Doktor, tara na. Ginoong Long. Pasok po kayo. Tay, Master, tay, gising ka na rin sa wakas. May gustong pumatay sa akin. Sabi mo, may naglagay ng lason sa'yo mula sa pamilyang Cao. Pero hindi ko alam kung sino. Tay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Butler Wang. Bumalik ka na ngayon. Lahat ng nakasalamuha ng patay ko kahapon. Ilista mo. Gawan mo ng listahan. Sige po. gagawin ko po agad. Ikaw talaga ang isang henyong doktor. Pakiusap, gawin mo akong estudyante mo. Ang bilis mong magbago ng mukha. Nakakainis ka talaga. Ikaw, wala kang kaalaman sa medisina at wala kang etika. Kung ikaw ang magiging doktor, hindi ba't magdudulot lang yan ng gulo? Agad kong ipapaalam sa lahat ng media para malaman ng lahat na isa kang walang kwentang doktor. Para hindi ka na makapagdoktor kailanman. Pakiusap, maawa kayo sa akin. Halos mapatay mo ang tatay ko. Apos gusto mo kaming magkatawad. Magkapatawag ako ng press conference para parusahan ka sa publiko. Umalis ka na. Ginoong Long. Ang pamilyang Cao ay nagkasala sa iyo noon. Pero hindi mo inalintana. At iniligtas mo pa ako. Mula ngayon, ang pamilyang Cao ay susunod sa lahat ng utos mo. Ako, si Kao Kiang, ay magiging tapat sa iyo. Iniligtas kita dahil sa anak mo. Wala itong kinalaman sa'yo. Ayusin ko ang hustisya para kay Ginoong Long. Ang paghahanap sa traidor sa pamilya nyo ay problema ng pamilyang Cao. Wala akong pakialam doon. Tungkol naman sa hustisya, wala rin akong pakialam. Buhay ka lang muna. Long Yuyang. Sandali. Malaki ang naitulong mo sa akin. Gusto kitang imbitahan kumain. Pwede ba? Pwede. Sakto, gusto rin kitang makilala.
Hoy, Nas. Ang bilis mo namang lumandi ng bago. Akala ko pa naman inosente ka. Akala ko pa naman malinis ka. Ang tagal na kitang yayaya. Pero lagi mo akong tinatanggihan. Akala ko pa naman disente ka. Pero hindi pala. Sa harap ng iba, lumalandi ka. Pero sa harap ko, nagpapaka-inosente ka. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita gusto. Pwede bang lumayo ka sa akin? Lumayo ka sa akin. Siyempre hindi. Narinig mo ba? Sabi niya, hindi ka niya gusto. Umalis ka na. Sino ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Sa Wangcheng, walang sinuman. Ang nangangahas makialam sa pamilyang Feng. Hoy, bata. Gusto mo na bang mamatay? Patayin niyo siya. Ano ba ang pamilyang Feng? Ang gulo na ito. Ang pamilyang Kao ang bahala. Ang panganay na dalaga ng pamilyang Kao, si Kao Nanhua. Hindi naman masama ang itsura. Ito rin, hindi rin masama ang itsura. Ang swerte mo naman sa mga babae. Ganito na lang, magkaibigan na lang tayo. Ano sa tingin mo? Sa susunod, kung may mga babae kang pinagsawaan na, paano kung paglaruan mo rin ako? Miss Kao, sa unang pagkikita pa lang, ganyan na agad ang posisyon mo. Nakagusto ka ba sa akin? Wala akong pakialam kung ano ka. Ang panganay na anak ng pamilyang Feng. Hanggat nandito ako, huwag mong subukang apihin ang tatlo sa kanila. Sage, tatandaan ko yan. Marami kayo, ilan lang kami, di ba? Pagsisisihan niyo to, kinalaban niyo ang pamilyang Feng. Kinalaban niyo ako, si Feng Changyun. Maghanda kayo sa kamatayan. Paumanhin, dahil sa akin, nadawit kayo. Huwag mong sabihin yan. May koneksyon tayo. Tadhana ang pagligtas ko sa'yo. Tadhana rin ang pagkikita natin. Ganito, kung talagang gusto mo, kaming pasalamatan, ilabas mo na lang kami, para sa isang masarap na hapunan. Ano? Hindi ka pa ba kumakain? Bakit kahit saan ka magpunta? Gusto mo mang akit ng babae? Hindi naman. Kung nasa panganib ang isang tao, hindi ba dapat tulungan ko? Di ba? Tingnan mo, tayo dalawa dati. Hindi ba't dahil din sa pagligtas ko sa buhay mo, kaya tayo nagkakilala? Tama ba? Noon, nagmamakaawa ka pa sa akin na tulungan ka. Sige na, tama na. Siya rin ba ang hinahanap ni Long Yuyang? Dahil nakasagutan na natin ang pamilyang Feng, dapat na tayong mag-isip ng paraan para mag-ingat, hindi siya itigil. Ang batang amo ng pamilyang Feng ay isang taong mahirap kalabanin. Sobrang hirap harapin. Nandito ako, bakit ka matatakot sa kanya? Yun Chuking, tama. Hindi ka palampasin ng batang amo ng pamilyang Feng. Bakit hindi ka sumama sa amin para mas madali kaming makapagprotekta sa'yo? Pero bahay ko yan. Bakit kayo ang nagdedesisyon? Ayos lang. Kung gayon, Ayos lang. Nandito kami. pero may trabaho pa ako mamaya. Walang problema. Pwede kitang hintayin. Salamat. Bakit? Wala. Maari na tayong umalis. Tara na. Sandali. Hello? Nanhua, anong nangyari? Masama, nawawala si Billy. Ano? Hindi ko siya makontak sa telepono. Uwi ako agad ngayon. Pumunta ako sa opisina para sunduin siya, pero wala siya. Walang sumasagot sa tawag. Hello? Hawak ko si May Billy. Feng Changyun. Anong balak mo? Hulaan mo kung anong gusto kong gawin. Naglalaro kami na yon sa kama. Kapag ginalaw mo siya kahit kaunti, sisiguraduhin kung wala kang magiging anak. Anong nangyari? Si Mi Billy, dinukot ng gunggong na yon mula sa pamilyang Feng. Kinuha siya. Ililigtas ko siya. Sandali, kailangan muna nating malaman kung saan nakatago si Mi Billy. Kung gayon, maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Hindi rin. Hindi kayo ligtas ngayon. Maghintay kayo sa bahay, ako na lang ang hahanap. Nanhua, protektahan mo si Chuking. Kung gayon, ipapaalam ko sa pamilyang Kao para hanapin siya sa buong syudad. Sige, ipaalam mo agad sa akin kung may balita. Siege. Hindi maganda. Nanhua. Chuking. Una.
Dadalhin ko rin ang dalawang babaeng yan. Hindi ba sabi mo poprotektahan mo sila? Mukhang wala kang silbi. Gayong gabi, susulitin ko sila. Hindi na ako makapaghintay. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nasa South City ako. Halika, hanapin mo ako. Niloloko ka lang ni Feng Changyun. Nasa North City siya. Kung gusto mong hanapin siya, dito ka pumunta. Pinapayuhan kitang umalis ka na. Wala akong oras makipaglaro sa inyo. Tigilan mo na ang daldal. Hindi ko talaga inakala na mahahanap mo ang lugar na to. Pero may utos si yung Master Feng. Ngayon, hindi ka makakalusot dito. Ako ang magsasabi kung makakalusot ako o hindi. Hindi ikaw ang magdadaldal dito. Hindi ko inakala na kaya mong harangin ang atake ko. Akala mo ba ang aming mercenary group ay tumatanggap lang ng pera ng walang ginagawa? Ang pinakamababang miyembro ng mercenary group ay isang grandmaster at ako ay isang innate martial artist. Ano, hindi mo inakala, di ba? Ngayon, nakatapak ka sa matigas na bato. Pero puro maliliit na trick lang yan. At ang dami mo nang sinasabi. Kung gayon, sabay-sabay na kayong sumugod. Nagmamadali ako. Kung gusto mong mamatay, di ba? Kung gayon, pagbibigyan kita. Mga kapatid, sugod. Habulin nyo. Tumigil ka. Ethua. Ethua. Bakit hindi nyo hinabol? Wag na. Hayaan mo siya. Paano kung magalit si yung Master Feng? May plano ako. Ang batang yan. Siya ang magiging susi sa aming tagumpay. Feng Changyun. Bumaba ka sa kanya. Sa tingin mo ba tanga ako? Ang sarap ng pwesto ko rito. Kung ikaw yan, bababa ka ba? Long Yuyang, ang balita ko ay nasa South City siya. Pero nakita mo siya sa North City. Sabihin mo, may nagbigay ba sa'yo ng impormasyon? Huling babala ko sa'yo. Bumaba ka. Paano kung ayaw kong bumaba? Anong magagawa mo sa'kin? Laoli, patayin mo siya. Patayin mo siya. Gamitin ang dugo niya para sa kasiyahan ko. Long Yuyang, ang mga tao mo ay nasa kamay ko. Gayon, isa lang ang kaya mong iligtas. Ang dalawa pa ay mamamatay. Mayon, lumuhod ka at sabihin mo sa akin. Sino ang ililigtas mo? Kung hindi ka magsasakripisyo ng kalahati ng buhay mo ngayon, hindi mo sila may liligtas. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba si yung Master Feng ay madaling kalabanin? Tingnan natin kung mas mabilis ang paa mo o ang kutsilyo ko. Ngayon, mas mabilis ba ang kutsilyo mo o ang paa ko? Ngayon, sisiguraduhin kong wala kang magiging tagapagmana. Labanan ay labanan, pero hindi yan pwede. Hindi mo na yan kontrolado. Ngayon, wala kang pinagkaiba sa isang eunuch. Tinutol mo ang aking linya. Huwag kang mag-alala. Nag-iwan ako ng kaunting pag-asa para sa pamilya ninyong Feng. Basta't handa kang sumunod sa akin. Tutulungan kitang alisin ang selyo. Sage, Umalis ka. Yuyang, iligtas mo ako. Unahin ko kayong ihatid sa bahay. Ang pamilyang Miao ay pangalawa sa 4 na dakilang pamilya. Ngayon, bukod sa pagbati sa kaarawan ni Master, pipili rin ang pamilyang Miao ng susunod na pinuno ng pamilya.
Kaya ano ba talaga? Ang plano mo? Sekreto yan. Para maging maayos ang plano. Simula ngayon, hindi na tayo magkakilala. Bye. Wala pa akong imbitasyon. Teka. Nasaan ang imbitasyon mo? Wala ako. Wala kang imbitasyon? Bakit ka nakikisali? Umalis ka diyan. Kuya, ganito na lang. May 20 pesos ako. Papasukin mo lang ako. Sandali lang. Bibigyan kita ng 100. Bigyan mo ako. Lumayas ka. Hanggat kaya mo. Kung ganoon, wala akong choice kundi gamitin ang sarili kong paraan para makapasok. Bilisan nyo, may tao. May sumusugod sa birthday party. Sino ang mga ngahas na galawin ang tao ng pamilyang Kao? Miss Kel. Sana sinabi mo agad na taga-pamilyang Kao ka. Bakit kailangan pang magkapisikalan? Halos mapatay kita. Naku, Ikaw. Hindi mo ba ako mahintay? handa na ba ang lahat? Maghanda ka na sa palabas. Sana ang ate Hua mo hindi nagsinungaling. Bakit ang tagal mo? Dahil sa isang tao. Mga ginoo at ginang, salamat sa 4 na dakilang pamilya at sa mga pinuno ng iba't ibang pamilya ng Wangcheng sa pagtitipon dito para batiin ako, isang matandang hukluban ng kaarawan. Matanda na ako at hindi na kaya mag-isip ng husto. Kaya naisip ko na pumili ng isa sa aking mga apo para maging bagong pinuno ng pamilya Miao. Sana ang lahat ng pamilya ay suportahan ang mga kabataan ng pamilyang Miao para sa kapakanan ng matanda kong mukha. Natural lang yan. Ang pamilyang Kao ay buong pusong susuporta sa bagong pinuno ng pamilyang Miao. Kailan pa naging ikaw ang nagdedesisyon sa pamilyang Kao? May sakit si ama. Simula ngayon, ako ang may buong responsibilidad sa pamilyang Kao. Simula ngayon, ang pamilyang Kao, ako ang bahala. Kalma lang, tingnan natin. Simple lang ang utak ng kapatid mo. Kung ganoon siya kayabang, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Kung ganoon, maupo na po kayo, Young Master Kao. Young Master Kao, CJ. Ganda. Young Master Feng. Dito ako sa tabi mo. Hindi ko pa naririnig dati. Bakit ang pamilyang Miao ay maghahalal ng bagong pinuno? Hindi ko alam kung sino ang gusto ni Master Miao. Parehong mahusay ang dalawang bata. Pero si Yukiao ay tahimik at matatag. Katulad ko noong baka pa ako. Kaya ipinapahayag ko. Si Yukiao ang papalit bilang pinuno ng pamilyang Miao. Para mas umunlad ang pamilyang Miao. Bagaman ang pagpili ng kapalit ay sariling desisyon ng pamilyang Miao, pero dahil sinabi ni Master Miao na suportahan natin sila, may karapatan din tayong suportahan ang gusto nating kapalit, hindi ba? Tama. Manahimik ka. Sariling usapan yan ng pamilyang Miao. Hindi mo kailangang makialam. Hindi mo kayang irepresenta ang pamilyang Kao. Miss Kao, ang galing mo talaga. Napsisisi ako, naong maayos pa ang lahat. Hindi kita inasikaso. Sa tingin ko, ang panganay na anak ng pamilyang Miao, si Miao Yuli, ang kanyang kakayahan sa loob ng maraming taon, nakita ng lahat. Mas karapat dapat siyang mamuno. Hindi ba? Salamat sa inyong mga mungkahi. Ngunit nakagasya na ako. Ang pagpili ng susunod na pinuno ng pamilya, hindi namin alam, kaming mga matatanda. Hindi ito maaring basta na lang desisyunan. Hindi ako sumasang-ayon sa desisyong ito. Hindi ko alam kung may problema sa elder guest sa akin o sa pinuno ng pamilya. Ako. Ang lolo ko ang pinuno ng pamilyang Miao. Kaarawan niya ngayon. Sa harap ng lahat, sinasalungat mo siya.
Ito ba ang dapat gawin ng isang elder ng pamilyang Meow? Dapat ba? Ang pinuno ng pamilya ay nagpasya ng walang konsultasyon sa mga elder. Nagpasya ng mag-isa. Mag-isa? Bilang isang elder. Hindi mo ba alam na ang pinuno ng pamilyang Meow ay may huling desisyon sa pamamahala ng pamilya? Alam mo ang patakaran pero nilabag mo. Baka may nag-utos sa'yo? Hindi naman ako. Dati siguro, nakikialam ang pamilyang Kao. Pero kung pati ang mga elder ng pamilyang Miao ay kukwestiyonin ang desisyong ito. Kung gayon, ako. Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, ibabalik kita sa pamilyang Kao at sisiguraduhin kung hindi ka makabangon. Maniniwala ka ba? Sa tingin ko, tama si Binibining Kao. Bilang isang elder, pakiramdam ko rin, ang desisyong ito ay masyadong biglaan. At hindi pinag-isipan na mabuti. Dapat itong pag-usapan uli. Ngayon, sino man ang sumira sa mga patakaran ng pamilyang Meow, huwag mong sisihin si Meow Yukiao. Kung magbago ang pakikitungo ko, Aking mahal na kapatid, pinipigilan mo ang bibig ng iba. Hindi mo sila pinapayagang magsalita. Wala kang kahit kaunting ugali ng isang pinuno ng pamilya. ang mga patakaran ng pamilyang Meow ay ipinasa sa bawat henerasyon. Hindi ito maaaring sirain ng isang traidor. Traidor. Ibig mong sabihin, ang dalawang elder ay mga traidor. Ang kapal ng mukha mo. Sinira ka ni Lolo sa pagkapalayaw. Ikaw, Lolo, alam kong pabor ka sa kanya. Pero, ngayon, sa harap ng lahat, malinaw ang kanilang mga mata. Ikaw na anak sa labas na walang gustong kumupo. Walang kahit anong karangalan ng isang marangal na pamilya. Lolo. Ang iyong mga mata, kailangan ng ipagamot. Kao Nanhua, ang ating dalawang pamilya ay matagal ng magkaibigan. Pero dinala mo ang aso mo sa birthday party ng pamilya Meow at sinisira mo ang aking party. Hindi na yata tama yan, di ba? Ngayon, bilang pinuno ng pamilya Meow, pinapaalis ko kayo ng aso mo sa birthday party ng pamilya Meow. Yuli, huwag mong ganyanin ang mga bisita. Hoy! Nagsisimula ka ng magtanggal ng kalaban. Di ba? Hindi ko inakala na mas malupit ka pa sa kapatid mo. Ayoko lang na may mga taong walang respeto sa pamilya Meow na magulo dito. Huwag kang magkunwari na marangal. Kung ang isang tulad ni Feng Changyun ay tumutulong sa'yo, alam kong hindi ka rin mabuting tao. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos na, umalis ka na. Kung hindi, Tatawag ako agad ng tao. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na paalisin ang tao ng pamilyang Kao ko. Gising ka na. Senyor, mabuti at maayos ka na. Inuno ng pamilyang Kao, hindi ba't may sakit ka? Ang sakit ko, hindi ba't dahil sa inyo? Bigay ng pamilyang Miao. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, gusto ko lang makita kung sino sa pamilyang Miao ninyo ang tarantado na naglagay ng lason sa akin. Ngayon, gusto ko lang makita kung sino sa pamilyang Miao ninyo ang tarantado na naglagay ng lason sa akin. Kao Kiang, iginagalang kita bilang isa sa 4 na dakilang pamilya. Kung lalapastanganin mo ang pamilya Miao ko, huwag kang magtaka kung magalit ako. Matandang Miao, huwag kang magmadali. Hindi ako nagkakamali sa mga ginagawa ko. Ngayong naglakas loob akong humingi ng hustisya sa iyong kaarawan. Mayroon akong matibay na ebidensya. Sana nga mayroon ka. Kung hindi, ang pamilya Miao ko at ang pamilyang Kao mo ay magiging magkaaway. Master Kao, kung ganoon po ang sinasabi ninyo, kung gayon, sa harap ng lahat, sabihin ninyo sa amin kung sino ang naglagay ng lason. Ako, si Miao Yuli, ay tiyak na siya ay parurusahan ng matindi. Mabuti, mabuti. lumuhod ka. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa'yo na lasunin ako? Tito Kao, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ba't siya ang katiwala ng pamilyang Kao ninyo? Ang sarili mong tao ang lumason sa'yo. Anong kinalaman niyan sa pamilyang Miao namin? Panginoon, hindi niyo pwedeng pagbintangan ang inosente. Paano ko naman magagawa yan? Nangangahas ka pang magdahilan. Lahat ng pagkain na ibinigay mo sa akin kamakailan ay hindi ko ginalaw. Habang ipinapa-examine yan, kailangan ko pang makipaglaro sa'yo. Magkunwari na malapit na akong mamatay. Hindi ako namatay sa lason, pero muntik na akong mamatay sa ini. Buti na lang may nagbigay sa akin ng payo. Sino? Sino yan? Ako, Lahat ng ito ay ideya ko. Nalaman ko rin. Noong bata ka pa, pumasok ka na sa pamilyang Miao. Pagkatapos kang palakihin ng pamilyang Miao, dumating ka sa pamilyang Kao para maging katiwala. Tama? Paano mo nalaman yan? Ano? kaya ikaw ang sa pamilyang Miao. Isang espiya na nakatanim sa pamilyang Kao. Kao Kiang, hindi pa tapos ang usaping ito, kaya huwag mong basta-basta akusahan ang pamilyang Miao. Naiintindihan mo ba? Huwag kang magkunwari sa harap ko. Lahat ng bagay, naimbestigahan ko ng maigi. Subukan mong magsinungaling. Tama ka. Tandaan mo, dapat mong sabihin ang totoo. Huwag na huwag kang magsinungaling.
Kung hindi, Hindi ka patatawarin ng pamilyang Miao. At lalong hindi ang pamilya mo. Pagdipira-pirasuhin ko sila. Pagdipira-pirasuhin ko sila. Bilisan mo, sabihin mo na. Gusto niyong malaman, di ba? CJ, sasabihin ko. Ang nag-utos sa akin na maglagay ng lason ay siya. Miao Yukiao. Tama, tama, tama. Kalokohan. Lolo, hindi ako. Sabi ko na nga ba, hindi siya kaapat-dapat maging pinuno ng pamilya. Ngayon, mukhang. Hindi rin siya kaapat-dapat maging miyembro ng pamilyang Miao. Hindi nga alam kung sino ang ama niya at kung kaninong basura siya ipinanganak. Nagdududa pa nga ako kung anak ba talaga siya ng katay niya. Pati ba ang pagiging anak sa labas, peke pa rin? Nakakahiya talaga sa pamilyang Miao. Yu Yao, sabihin mo, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Ikaw ba talaga ang gumawa nito, Yu Kiao? Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Lolo, sumpa man. Hindi talaga ako. Si Yu Yao ay lumaki sa tabi ko. Kung sinabi niyang hindi siya ang gumawa. Ikaw na matanda ka. Sa harap ng napakaraming tao, pinoprotektahan mo pa rin ang anak sa labas na yan. Kapag tinawag mo pa siyang anak sa labas, sisiguraduhin kong mapapatalsik ka sa pamilya Miao. Sige, magkita na lang tayo. Ang mga gulo ninyo sa pamilyang Miao, wala akong pakialam. Dahil inamin niyang kayo, ang nag-utos na lasonin ako. Ang bagay na ito, kailangan ninyo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Master Cao, nangyari ang lahat ng biglaan. Bigyan mo ako ng oras. Imbestigahan ko ito ng maigi. kailangan kong linawin na natin ang lahat ngayon. Kung hindi, bibigyan kita ng 2 araw para maghanap ng sisisihin. Walang galang. Sino sa tingin mo ang matandang ito? Nanhua. Sabihin mo, sabihin Ano mo. ang intensyon mo sa paglason sa aking ama? Walang hiya. Sa tingin mo ba ang pamilyang Miao ay gawa sa puti? Tigil, kung gagalawin mo ang babae ko, kailangan mo munang magpaalam sa akin. Tigil, kung gagalawin mo ang babae ko, kailangan mo munang magpaalam sa akin. Akawalan mo ang aking kiawer. Lolo, lahat ng dumalo sa kaarawan ay bisita. Bawal ang pakikipaglaban. Huwag mong isipin na dahil nagpapanggap kang kalmado, makakalusot ka na. Sabihin mo, bakit mo nilason ang tatay ko? Yuyang, Tingnan mo. Ingat, huwag mo siyang saktan. Binibining Kao. Maniniwala ka ba sa sinasabi ng hamak na ito? Sa isang panig lang na kwento. Huhusgahan mo na ako na nilason ko ang tatay mo? May matibay ka bang ebidensya? Ebidensya. Sabi mo hindi mo siya pinapaglagay ng lason. May ebidensya ka ba? Wala. Nagkapaliwanag ka lang para makaluso. May saksi naman dito. Ikaw ang utak nito. Lolo, may gustong pumatay sa akin. Sapat na. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Kitang-kita na ang katotohanan. Hindi ko inakala. Inagawain mo pa ang pamilyang Miao at pamilyang Cao. Ngayon, ipapatupad ko ang batas ng pamilyang Miao. Hulihin siya. Pahiyapan siya. Hanggang sa umamin siya. Simulan na. Ilang beses mo na. Nakikialam sa usapin ng pamilyang Miao. Gusto mo bang mamatay? Wala naman akong kinalaman sa pamilyang Miao. Pero ngayon, buhay niya. Buhay niya. Ako ang bahala. Sino ka ba? Makakapagprotekta ka pa sa kanya? Alam ko na ang laro mo. Gusto mo lang siyang maalis. Para ikaw ang maging pinuno. Di ba? Bullshit. Kasalanan niya yan. Nagdadala siya sa sarili niya. Sa palagay ko, sino ba talaga ang naglagay ng lason? Hindi pa natin masisiguro. Anong ibig mong sabihin? Kung ang babaeng ito, ang nag-utos sa katiwala na maglagay ng lason. Ibig sabihin, kakampi niya ang katiwala. Pero paano naman ang lalaking iyon? Siya ang nag-udyok kay iyong Master Cao. Nasuportahan ka. Malinaw na hindi ito makatwiran. Mas mukha itong Mas mukhang ano? paninira. Nga, kaya pala inudyukan ako ng katiwala na suportahan ka. At ipinagawa pa sa akin na ibigay ang 40% ng mga order ng pamilyang Cao. Sa'yo, kaya pala magkasabwat kayong dalawa. Bobo. may kakaiba nga sa bagay na ito. Para mapatunayan ang lahat, kailangan natin ng ebidensya. Kung gayon, ipakita mo ang ebidensya. Ang lason na ito ay magpapamukhang may internal injury si Cao Qiang. At isisisi natin ito kay Long Yuyang. Una, Maalis natin si Cao Qiang. Pangalawa, mapapamahalaan natin ang pamilyang Cao sa pamamagitan ng tangang si Cao Biyuan sa ilalim ng aking kontrol. Pero Yang Master Miao, paano kung mabunyag ang ginagawa natin? Hindi ba ako mapapahamak? Paano kung mabuking? isisi mo sa Kay Miao Yukiao, yang anak sa labas. 3 ibon sa isang bato. Ang galing mo, Yang Master Miao. Ang bagay na to,
Ako na ang bahala. Ang video na to, paano mo nakuha? Hindi ko sasabihin sa'yo. Kaya pala, may ebidensya na pala si Amy Along. Kaya pala, iniligtas niya ang buhay ni Miss Meow. Si At Hua ang nakakuha ng video na to. Nagpapanggap na naman siyang hindi ako kilala. Desidido siyang itulak ako sa harap. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Nakita niyo na ba lahat? Siya ang tunay na naglagay ng lason. Tama. Ako nga, ano ngayon? Arantado. Ikaw pala ang tunay na naglagay ng lason. Tama. Ako ang gumawa. Ayoko lang sa'yo. Pinapaboran mo yang anak sa labas. Walang galang. Kailan ko siya pinaboran? Pareho kayong turing ko. Maaga kayong nawalan ng magulang. Kailan ko kayo pinabayaan? Magkapatid kayo. Paano kayo nagagawa niyong saktan ang isa't isa? Nagsisinungaling ka. Ako lang ang tunay na anak ng mga magulang ko. Siya, pulot lang yan. Ngayon, sa harap ng maraming tao, ibibigay ninyo ang posisyon. Ang pinuno ng pamilya. Sa pulot na yan, Mula pagkabata, nakikipag-agawan ka na sa kapatid mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka ng hitsura ng pinuno ng pamilya Miao. siya ba, may hisura ng pinuno? Sasabihin ko sa inyo, ako ang magiging pinuno ngayon. Ang buong Wangcheng ngayon ay sumusunod na sa akin. Kahit siya. Ang mga kasosyo niya sa negosyo ay nasa panig ko na rin. Lolo, tama ang sinasabi niya. Ang mga pamilyang nakikipagtulungan sa akin ay isa-isang nagkansela ng kontrata. Ngayon, ang posisyon ng pinuno ng pamilya, ako ang kukuha niyan. Sa tingin ko, ang posisyon mo bilang pinuno ay hindi magiging matatag. Sa tingin ko, ang posisyon mo bilang pinuno ay hindi magiging matatag. Ikaw na walang pera at kapangyarihan. Anong karapatan mong magsalita? Paano mo nasabing ang buong Wangcheng? Ay sumusunod na sa'yo. Ako, si Mi Billy, ang unang hindi papayag. Ang lahat ng proyekto ng Billy Group, sa lahat ng aming industriya, ay ibibigay kay Miao Yukiao. Isang maliit na Billy Group. Naglakas loob na kalabanin ang 4 na dakilang pamilya. Sinasabi ko sa'yo, ang bilhin ng Billy Group mo ay madali lang sa akin. Hindi mo palaga iginagalang ang pamilyang Kao. Ang pamilyang Kao ay handang mamuhunan sa industriya ni Miao Yukiao. Ang 50 bilyon. Sinusuportahan ko si Miao Yukiao bilang pinuno ng pamilyang Miao. Kao Kiang, pinapayuhan kitang pag-isipan mo yan ng mabuti. Kung kalabanin mo ang pamilyang Miao, makikipag-isa ako sa 3 pamilya para sakupin ang pamilyang Kao mo. Subukan mo. Panganay na anak ng pamilyang Feng. Oras na para pumili ka ng panig. Ako, kailangan ko pa bang pumili ng panig? Mananatili akong neutral. Sed, kung gayon, habang buhay kang magiging eunuch. Huwag, 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 huwag. Ang pamilyang Feng ay buong pusong sumusuporta kay Miao Yukiao bilang pinuno ng pamilyang Miao. Feng Chang yun. Naglakas loob kang traiduin ako. Yung Master Miao, may dahilan din ako. Wala kang kwenta. Ang pamilyang Chu ng 4 na dakilang pamilya. Palagi siyang mayabang. Nakikipag-ugnayan lang sa mga maharlika. Gusto kong makita. Anong kakayahan mo para kontrolin siya? Ang usapin ng pamilyang Miao, hindi nyo kailangan makialam. Ano pa ang hinihintay nyo? Kaming 4 na matatanda. Lahat ay sumusuporta kay Miao Yuli na maging pinuno ng pamilyang Miao at agad na umupo sa posisyon. Lahat ay sumusuporta kay Miao Yuli na maging pinuno ng pamilyang Miao at agad na umupo sa posisyon. Nakipagsabuatan ka pa sa 4 na matatanda para puwersahin ang lolo? Ang lakas ng loob mo. Kita mo na. Ito ang gusto ng tao. Naniniwala sila sa akin kaya nila ako sinusuportahan. Paano mo ako malalambasan? Ikaw na walang hiya ka. Hanggat nabubuhay ako, hindi kita hahayaang umuko sa posisyon ng pinuno ng pamilyang Miao. Matanda. Ang katawan mo, huwag mo nang ipili. Payo ko sa'yo, bumalik ka na at magretiro. Mag-enjoy ka na lang ng ilang araw. Walang galang. Miao Yuli, paano mo nagawang kausapin ang lolo mo ng ganyan? Lolo, huwag mo akong daanin sa pagiging lolo mo. Mula pagkabata, hindi mo man lang ako pinansin. Wala akong lolong katulad mo. Ang galing nyo naman. Kayo, mga matatanda ng pamilyang Miao, pinili nyo pa ang isang walang kwentang tulad niya para maging pinuno ng pamilya. Ito ang pundasyong pinaghirapan ni lolo. Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo ito. Ang pagiging pinuno ng pamilya ngayon, ako ang magiging, sinumang humadlang sa akin. Alisin ko, mas mabuti pang maging matalino kayong lahat. At kayong dalawang maglolo, kung magmamatigas pa kayo, hindi ako magdadalawang isip. Nasaktan kayo, at kayong dalawang maglolo, kung magmamatigas pa kayo, hindi ako magdadalawang isip. Nasaktan kayo. Ikaw, hindi ko inakala na ikaw ay. Master Miao, huwag kang magali. Mahalaga ang kalusugan mo. Paano mo nagawang tratuhin ang lolo mo ng ganyan? Para kang walang puso. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Sa tingin mo ba ay magatagumpay ka sa Wangcheng? Huwag mo akong kausapin sa ganyang kono. Sino ka ba para sabihan ako? Ngayon, sasabihin ko sa inyo ng malinaw. Ang aking taga-suporta ay ang Royal Family. Ang Royal Faction. Kapag naging pinuno ako ng pamilya, gusto kong lahat kayo dito ay lumuhod sa akin at yumukod. Ikaw.
Walang saysay na patulan ang ganyang tao. Baliw na baliw siya. Baliw ako. Kaya ngayon, magkapakabaliw ako ng todo. Mga tao, Ano po ang utos nyo, young Master Meow? isara ang lahat ng labasan. Lahat. Gagawin ko po agad. Ano na naman ang binabalak mo? Gusto kong lahat ng tao dito ay magpakita ng paninindigan sa akin. Kung may maglakas loob na magtaksil sa akin, walang makakalabas dito ngayon. Young Master Meow, alang-alang sa akin bilang pinuno ng mercenary group at sa ating nakaraang kooperasyon. Sa tingin ko, itigil na natin ito ngayon. Huwag kang magkunwari. Ang video kanina, ikaw lang ang makakakuha niyan. Sinasabi ko sa'yo, ngayon sisiyain kita. Kung hindi, hindi mawawala ang galit sa puso ko. Ang laki-laki mong lalaki. Ang liit ng isip mo. Kung ganoon, wala na tayong pag-usapan. Ikaw na isang hamak na pinuno ng mersenaryo. Nakikipag-usap sa pamilyang Miao. Karapat dapat ka ba? Utusan ang lahat ng mersenaryo. Napasukin ang Wangxing Grand Hotel. Sinumang humarang, huwag ninyong itira. Tingnan natin kung sino ang mas malakas na tao. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Anong klaseng lakas ang manggulo sa isang babae? Ako ang kalabanin mo. Makikipaglaro ka. Kung ganoon, maglaro tayo ng maayos. 4 na dakilang hari. Bakit hindi pa kayo nagkapakita? Ang 4 na ito ay malapit nang makapasok sa Immortal Realm. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Bakit ka dinudugo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nanhua. Dalhin mo si Mibili at lumayo kayo. Hindi niyo siya kaya. Hindi. Mananatili ako para tulungan ka. Hindi ako nagbibiro. Umalis na kayo. Mga kapatid, kailangan niyo siyang paniwalaan. Sabi niya kaya niya. Kaya mo yan. Mukhang kailangan ko nang magpakita ng tunay na lakas. Meow Yule, ilan pa ba ang kasama mo? Ilabas mo na silang lahat para sabay-sabay ko nang tapusin. Para makatipid sa oras. Hindi ko akalain na kaya mong talunin ang 4 na yan ng mag-isa. Sino ka ba talaga? Wala kang pakialam. Kung may kasama ka pa, ipagpapatuloy ko ang laban. Kung wala na, lumayas ka na sa pamilyang Miao. Sinasabi ko sa'yo, ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Miao ay para lang kay Miao Yukiao. Ikaw, sino ang nangahas na sumuway sa utos ng hari? Ang pinuno ng pamilyang Chu, si Chu Hantian. Siya pala, ang pumatay sa pamilyang Long. Haring Chu, sa wakas dumating ka na. Kalokohan. Inutusan kitang kunin ang pamumuno sa pamilyang Miao at patayin si Miao Yukiao. Hindi mo man lang magawa ang simpleng bagay na yan. Wala ka talagang kwenta. Haring Chu, kasalanan ko. Wala tayong atraso sa isa't isa. Bakit mo ako papatayin? Huwag kang magkamali. Munting dalaga. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Kung may sisisihin, sisihin mo ang sarili mo dahil mayroon kang hindi dapat taglayin. Ang tattoo ng apoy. Yuyang, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kalaban ngayon. Bumalik ka kaagad. Pamilyar ang mukhang yan. Nagkamali ka ng tao. Ikaw ay mula sa pamilyang Long. Hindi mo kailangang umamin. Ang tingin na yan. Nang lipulin ko ang pamilyang Long ninyo. Lahat kayo ay ganyan. Nakakadiring tingin. Kaya, inaamin mo, ikaw ang pumatay sa pamilyang Long ko. Hindi ko kailanman itinanggi. Pero, sino ka? Tama. Ikaw ang batang iyon. Napinunit ko ang 3 kaluluwa at 7 espiritu. Yuyang, makinig ka. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Huwag kang padalos-dalos. Ang pinakamasama ay ang yaya mo. Palihim kanyang pinatakas. Kahit patay na kapit pa rin sa pinto. Kalaunan, pinuksa ko siya.
Naging abo. Hindi ko inakala na pagkatapos ng mga taon na ito, mahina ka pa rin. Desperado ka ba? Mas lalo kitang papadesperadohin. Dahil papatayin kita dito. Kao Nanhua. My Billy. At hua. Miao Yukiao, dadaan muna kayo sa amin. Seg, ang dami mong chicks, ah. Ang daming gustong ipagtanggol ka. Ang humarang sa akin. Mamamatay. Huwag. Yuyaw. May tumutulong pala sa'yo. May tumutulong pala sa'yo. Ikaw. Dalhin mo rito, yang lalaking yan. Ilista mo sa akin ang mga babae. Gusto kong paglaruan sila. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Wala akong nararamdaman. Nasa trabaho ako, di ba? Bakit bigla akong umuwi? Bakit ka humarang sa harap ni Long Yuyang? Kasama namin. Ayoko lang siyang makitang masaktan, kaya humarang ako. Sa lakas ni Chu Hantian, imposibleng hindi niya ito malaman. Anong gagawin natin? Naglagay na ako ng barrier dito. Kahit hindi nito kayang pigilan ang mga kalaban, hindi bababa't hindi nila maramdaman ang presensya natin. Ang kinakatakot ko lang, baka may magsalita. Ipakilala ko sa inyo. Siya ang aking master. Master. Sa ngayon, ang nakakaalam lang nito ay ang pamilyang Kao. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi kami magsusumbong. Sejna, pagod na kayo buong araw. Maligo na kayo at magpahinga. Magpahinga na kayo. Matagal na kaming hindi nakita ng master ko. Marami kaming pag-uusapan. Sejna, bilisan nyo. Master, ramdam ko na. Lalo akong humihina nitong mga nakaraang araw. Gaano pa katagal ako mabubuhay? Lagi mong iniisip na ikaw lang ang magdadalang lahat. Hindi na abot ng 10 araw ang buhay mo. 10 araw. Paano ako makakaganti sa loob ng 10 araw? Kung makita mo ang huling espiritu, may pag-asa ka pang makaganti. May isa pa na hindi pa natatagpuan. May isa pa? Hindi ba? Ngayon, nahanap ko palang sina. Miao Yukiao, May Billy, Kao Nanhua, at Yun Chuking. 4 pa lang sila. Ang natitirang isang espiritu, kahit hindi pa nakumpirma, naramdaman ko na ang presensya mo. Kay Ethua, 8 hua? Hindi pa rin tama. 2 pa ang kulang. nang iligtas kita noon, naibalik ko na ang 3 kaluluwa mo. Sa 7 espiritu, isa pa lang ang nabawi ko, at nakatago sa loob mo. Master, ang dami mo palang tinatago sa akin. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang kulit mo pa rin. Ang dami mo palang tinatago sa akin. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang kulit mo pa rin. Master, pupuntahan ko muna si Athua para kumpirmahin. 8 hua, balita ko may marka ka rin ng apoy. Patingin naman. Bakit ikaw? Alam kong ikaw ay madaling magsawa. Sira ang banyo sa kwarto ko. Makikihiram ako ng banyo ni Ate Hua. Ayan ka na nga, hinanap mo rin ako. Kung ako ang pakay mo, lumabas na ang iba. Kayo ang huli. May nauna at nahuli sa lahat ng bagay. Pero ang gusto niyang makita ay ang aking markang apoy. Parang kami lang ang mayroon yan Kaya pala kayo at si Kyuhantian. Ito ang hinahanap. Ano ba yung pinagbubulungan niyo? Hindi ba kailangan magpahinga ni Yuyang? Hindi mo siguro sasabihin. Nasa kwarto mo magpapahinga si Long Yuyang, di ba? Long Yuyang, lumabas ka at harapin ang kamatayan mo. Long Yuyang, sa wakas, nahanap din kita. Gayon ang araw ng kamatayan mo. Nambabae ka na naman, ano? Hinahanap ka na ng babae. Mahal na Reyna, bulag ka na ba't bingi pa? Papatayin niya ako. Hindi siya nakikipag-date sa akin. Kung hindi ka ng babae, bakit kanya papatayin? Anong nang babae? Hindi ko nga siya kilala. Bastardo, tinitigan mo ako habang naliligo, tapos ayaw mo pang umamin, di ba? Sig, ngayon, babayaran mo ang lahat ng utang mo sa akin. Kung iba pa sana ang pinag-usapan. Hindi ko talaga yan paniniwalaan. Pero yung paninilip sa naliligo, kaya mo talagang gawin yan. Sa tingin niyo ba sa akin? Ganyan ang imahe ko. Ang imahe mo, Malalim na nakaukit sa isip. Hindi matitinig. Tingnan mo. Kinikilala na. Ng lahat. anong tinitingin-tingin nyo? Mali ba ang sinabi namin? Hindi rin naman ako ang may kasalanan. Silang dalawa, sa gitna ng araw, naliligo sa lawa. Sino ba ang makakadaan ng hindi sisilit? Tama na.
Ang pinakamasama, nagbanggap kang Guking Xiangxian. Kaya hindi ako nakapag-master. Ang hirap mo kasing kausapin, kaya nagpanggap akong master ko, para balikan ang plano mo. Master, sabi mo, si Guking Xiangxian ang master mo. Niloloko mo na naman ako. Ngayon, tiyak na ang kamatayan mo. Tigilan mo! Master, Ikaw si Guking Xiangxian. Kahit nagpanggap siyang bilang ako, kahit pa nakita mo ako, hindi pa rin kita gagawing alagad. Bakit? Maliban kay Yang wala na akong tatanggapin pang estudyante. Wanted na siya ng royal family. Pero pinaggatanggol mo pa rin siya. Ang galing mo palagang guro. royal family, wanted ako, wala naman akong ginawa sa kanila. Problema mo na yan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang magtatanggol sa wanted na to. Huwag niyo akong sisihin kung maging masama ako. Kahit royal family pa yan, dapat may dahilan ng pagiging wanted. Bakit nila gustong ipahanap si Yang Utos ng royal family. Kailangan ko lang sundin. Hindi ko akalain na ikaw, isang war goddess na napakaganda, ay ganoon pala kabilis sumunod. Ang daldal mo, anuman ang sabihin mo ngayon, mamamatay ka pa rin. Mukhang galit na galit ka talaga sa akin. Lahat ng galaw mo, gusto akong patayin. Sinabi ko na, ngayon ang katapusan mo. Ang cute pa rin, Bastos, Ano? Nagagalit ang kaakit-akit na war goddess. hayop ka, Ano? mo. Tarantado. Hoy! Miss, kanina, gusto mong putulin ang ano ko. Talagang gusto mo akong patayin. Ang tulad mong bastos. Kahit sakan pa kita, para na rin yan sa kapakanan ng mga babae. Hindi mo pwedeng arepresenta ang lahat ng babae. Tama. Kayo, Yuyang, talunin mo siya. mga walang hiya kayo. Gusto mo rin bang sumali sa aking wives club? Gusto mo rin bang sumali sa aking wives club? Nandidiri ako sa'yo. Mamatay na ako bago ako sumama sa'yo. Ibig sabihin, pinag-isipan mo talaga kung sasama ka sa akin o hindi? Hindi ko yan inisip. Harapin mo ang nararamdaman mo. Sige, sasabihin ko sa'yo kung ano ang nasa isip ko. Yuyang! Ngayon alam mo na ang iniisip ko, di ba? Heto, Miss, Ang tanga mo. hindi mo ba naisip kung bakit siya hinuli ng Wang Cheng? Ano ba ang ginawa niya? Sobrang sama ba? Bakit niyo kami papatayin? Ito, Bene, huwag kang magpabuyo sa kanila. gusto ko ring malaman, para saan ba talaga ito? Bene, ang utos ng Wang Cheng ay kailangan sundin. Kami ang tagapagtanggol ng Wang Cheng. Huwag kang mag-isip ng sobra. Tang Fenglin, noong una kang lumapit sa akin. utos din ba yan ng Wang Cheng? Ilang araw pa lang, papatayin mo na ako? Ang Wang Cheng niyo. Ang laki ng pinagbago. Tumahimik ka. Ang utos ng Wang Cheng ay may dahilan. Xiao Shuang, gusto ko ring malaman, bakit ang utos ng Wang Cheng ay magkaiba? Bene. Kinukwestiyon mo ba ang Wang Cheng? Xiao Shuang, hindi ko kinu-question. Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi kailangan ng Wang Cheng ang piyesa na hindi sumusunod. Kapag nag-isip kang iba, hindi ka na kailangan ng Wang Cheng. Xiao Shuang, sino ka ba talaga? Ako, katulad mo, mula sa pamilyang hari. Tao ka ni Chu Hanchan. Tama. Ang gustong pumatay sa atin. Isa lang. Si Chu Hanchan. Kaya, ang paghahanap sa'yo ng pamilya ng hari, gusto ka lang tanggalin ni Chu Hantian, di ba? Narinig ko na dati, na ang pamilya ng hari at pamilyang Chu ay magkasundo. Pero hindi naman kailangan ng pamilya ng hari na magpakahirap para sa pamilyang Chu, di ba? Hindi kaya. Matagal nang napalitan ang pamilya ng hari ng pamilyang Chu. Ang kasalukuyang pamilya ng hari ay naging papet na ng pamilyang Chu. Ano na imposible doon? Tingnan mo ang dalagitang ito, kalmado lang. Patunay na alam na niya ito matagal na. Hindi ko dapat sabihin. Pero, tama ang hula mo. Ang tunay na pamilya ng hari ay halos wala nang natira. Pinatay silang lahat ng aming pamilyang Q. Ang ilang natira ay sumama na sa aming pamilyang Q. Ang pamilyang Chu ninyo, Tama. Kami ang pamilyang Q, ang tunay na pamilya ng haring gayon.
Xiao Shuang, niloko mo lang ako. Hindi naman lahat. Wala akong kaibigan noong bata pa ako. Tunay kitang itinuring na kaibigan. Pero kapag hindi ka na makontrol, kailangan kitang alising. Kaya, ikaw ang espiya ni Chu Hantian, na inilagay sa tabi ko, tama ba? Medyo. Ang misyon ko ay siguraduhin na perpekto mong may sagawa ang misyon. Kaya, ang pagiging disipulo ko, ay kagustuhan din ni Chu Hantian. Tama. Nalaman pamilyang Ku na buhay pa si Long Yuyang. Kaya inalam nila kung saan siya nagtatago. Hindi ko inaasahan. Niloko ako ng batang ito. Talagang inakala kong siya si Guking Xiangyan. Kung hindi, matagal nang pinataying pamilyang Ku si Long Yuyang. Kaya, isa lang akong piyesa ng pamilyang Chu. Isang aso lang. Hoy, Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ka cute. Hindi pa huli ang lahat para malaman ito. Ayusin mo ang iyong damdamin. Simula ngayon, ipapaalam ko sa pamilyang Chu ang mangyayari sa sinumang magtatangka sa akin. Ngayon, dahil sa akin, kaya nangyari ang sitwasyong ito. Hanggat nandito ako, huwag mong saktan ang sinuman sa kanila. Kung gusto mo silang saktan, patayin mo muna ako. Ang galing mo. Mukhang isa kang babaeng may damdamin. Ngayon, humahanga na ako sa'yo. Gusto ko lang itama ang pagkakamali ko. Hindi dahil sa'yo. Sage na nga. Kung may hiling ka sa hinaharap, kaya kong ibigay. Tang Fenglin, ngayon ipapakita ko sa'yo ang aking lakas. Fenglin, ikaw lang ang nagpakitaan kabutihan sa akin. Mula pagkabata, pinahahalagahan ko yan. Pero hindi mo pwedeng ipakanulo ang Wang Keng. Ipakanulo ang pamilyang Q. Isipin mo na lang na ang taos-puso kong pagmamahal sa mga taong ito ay nasayang. Ngayon, itatama ko ang pagkakamaling ito. Talagang isang walang kahihiyang aso. Ang pagtataksil ay itinuturing na tama. Ang mga kalokohang yan ay sabihin mo sa Haring Impyerno. Ito ang 1,000-mile soul-shattering incense ng Wang Cheng. Umalis na kayo. Hindi ko na kayang magtagal. Walang antidote ang lason na ito. Isang hawak lang, patay ka na. Marami ka nang nalanghap na lason. At ang lason ay dahan-dahang papasok sa iyong katawan. Sa pamamagitan ng hangin. Malapit ka nang manhid. Tingnan natin kung gaano kapakatagal makakatagal. Anak, kumapit ka. Guro, huwag kang lumapit. Dali, ilayo mo sila. Kung hindi, walang makakaalis dito mamaya. Gusto mong tumakas? Wala kang takas. Kayo ngayon, lahat kayo mamamatay dito. Yuyang, anong nangyayari sa'yo? Ayos lang ba si Yuyang? Yuyang, Guro, patawad. Hindi ko na kayang tumagal ng 10 araw. Paalam na muna. Yuyang. Gumising ka. Anong gagawin natin? Dali, tulungan natin siya. Doktor ka, tulungan mo siya. Pero kailangan ko munang malaman kung anong lason ang nasa loob ng nakalalasong usok na ito. Pero, wala na tayong oras. Naku. Masyadong matindi ang lason, wala na siyang hininga. Ano? Wala na bang ibang paraan? May paraan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, masyadong delikado. Anumang paraan, handa akong subukan. Hindi niyo kayang gawin ang paraang ito. Ako lang ang makakagawa. Maaari kong ilipat ang aking kapangyarihan kay Yuyang para mapanatili niya ang kanyang buhay at magkakaroon siyang mas malakas na lakas para mapigilan ang lason sa kanya. Narinig ko na ang paraang yan. Pero Guking Xiangxian, mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan at magiging ordinaryong tao ka lang. Ang mahalaga ngayon, iligtas natin si Yuyang. Dalhin niyo siya sa aking kwarto agad. Bantayan ninyo ang villa. Huwag hayaang makapasok o umakyat ang sinuman. Kung hindi siguradong mabibigo ang lahat. Kanina sabi ni Xiao Shuang, magpapadala sila ng isang pangkat ng mga Grandmaster. Mahirap nating labanan ng ilan lang tayo. Mahirap pa yung makapaglaban. Walang problema. Paparating na ang mga tao ko. Hindi namin hahayaang pumasok ang sinuman. Sa villa na to, Patawagan ko na si tatay ko para ipadala niya ang lahat ng puwersa natin. Dalhin natin siya agad sa kwarto ni Ed Ferry. Tara!
Master. Okay lang ako. Salamat po, Master. Huwag ka nang magpilit. Hindi na kita maliligtas sa pangalawang pagkakataon. Ano ibig sabihin nito? Inilipat mo ang lahat ng iyong kapangyarihan sa akin. Pero pansamantala lang kitang nailigtas. At dahil sa amin kanina, sa pilitan mong ginamit ang iyong tunay na enerhiya para kontrolin ang lason. Ngayon, hindi ka naabot ng 3 araw. 3 araw? Master, bakit mo pa ako iniligtas? Hindi ako susuko hanggat may pag-asa. Ikaw din. Salamat sa inyong lahat. Ayos na ako. Yuyang, ayos ka na ba talaga? Mabuti na lang at ayos ka na. Hindi na sayang ang pagharang namin. Sa mga master ng Royal Clan. Hindi ayos siyang Para iligtas kayong lahat sa pilitan niyang ginamit ang kanyang tunay na enerhiya. Ngayon, hindi na siya abot ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan nating iwasan ang pagtugis ng pamilyang Chu. At kailangan din nating hanapin ng huling babae na may markang apoy sa katawan. Markang apoy. Meron ako. Ano? May markang apoy ka? Nasaan? Pakita mo nga. Pakita mo sa akin. Bakit mo ako sinaktan? Sino nagsabi sa'yo na hawakan ako? Gusto kong makita kung may markang apoy ka. Paano kung niloloko mo lang kami? Kung ganun, Ikaw na lang magsabi kung nasaan. meron nga. Ayos lang. Ibigay mo sa ate. Ate ang magkukumpirma para sa'yo. Para makasiguro. Siya nga ang huling babae. Kaya pala napakahiya niya. Nandoon pala sa lugar na iyon. Saan? Malalaman mo rin. Kung ganoon, kailangan nating tulungan si na mabilis na makamit ang pag-akyat. Paano? Ano, hindi mo na yan kontrolado. Si Chu Hantian ay maaaring umatak anumang oras. Bukod pa riyan, huwag mong sabihing pinagtaksilan mo siya. Kahit malaman lang niya na isa ka sa 7 babae. Tiyak na mamamatay ka. Sa ngayon, sa lakas ng sinuman sa atin, hindi natin kayang kalabanin si Chu Hantian. Ang tanging pag-asa ay tulungan si na mag-breakthrough. Sabihin ko sa'yo, hindi ako kusang loob. Fenglin, kaya pala nahihiya kang sabihin. Ang lalim pala ng tago ng birthmark mo. Bastardo ka. Kapag sinabi mo yan sa iba, papatayin kita. Kanina, sa itsura niya, medyo guwapo siya. Anong gagawin ko? Baka nahuhulog na ako sa kanya. Si Yuyang ay malakas pa rin. Pagdating ng panahon, papapasukin ko siya sa kumpanya ko. Para sa akin na lang siya. Parang hindi ako naging master kanina, no? Nawala na ang cultivation ko. Paano pa ako magiging master? Pero ipinakita sa akin niyang maganda ring maging ordinaryong tao. Master, isang araw na master, habang buhay na. Hindi yan tama. Sa madaling salita, ikaw pa rin ang master ko magpakailanman. Yang nabalik na ang 7 espiritu mo. Kailangan mo magpahinga ng tahimik para mag-fuse sila ng buo. Huwag kang gumamit ng true key. Kung hindi, mawawalan ng balance ang 7 espiritu mo at mamamatay ka agad. Gets ko, master. Ano? Inatake ni Chu Hantian ang pamilyang kao namin. Inatake din ang lolo ko. Tarantado si Chu Hanchan. Nagpapahayag na siya. Siya mismo ang kumilos. Akala ko ba pamilya ang gagamitin niya pantakot? Alagang walang hiya. Kaya nga ako lumayas. Para makawala sa kontrol ng pamilyang Q. Huwag kayong mag-alala. Ang pamilya nyo, ay pamilya ko na rin. Sino ang may lakas ng loob na galawin sila? Sino ang hindi ko hahayaang makaligtas ng buhay? Hindi pwed. Sinabi ni Guking Shangxian kanina. Kakabalik lang ng 7 espiritu mo. Kailangan mong magpahinga at mag-adjust. Kami na ang bahala doon. Magpahinga ka ng maayos. Hindi pwed. Sa harap ni Chu Hanchan, wala ni isa sa inyo ang kayang lumaban. Hindi sa minamaliit ko kayo. Ang ibig kong sabihin ay, tinulungan nyo akong makarating sa Immortal Realm. Kaya dapat ako, ang tumulong sa inyo. Ayos lang, Yuyang. Nandyan pa si Ate Hua. Dadalhin ko na ang mga tao para tumulong. Bago ka makarating, siguraduhin mong protektahan ang 2 matatanda. Sasama rin ako. Hinding-hindi ko hahayaang magpakasama si Chu Hantian.
Anak, kahit na pumunta ka, kung makaharap mo si Chu Hantian, at pilit mong gagamitin ang iyong enerhiya na magiging sanhi ng pagkalat ng 7 espiritu mo, mamamatay ka rin agad. Sage, naiintindihan ko. Kung gayon, pagdating nyo doon, mag-ingat kayo. Huwag muna kayong makipaglaban sa kanya. Hintayin nyo ako bago kayo kumilos. Sage. Sabihin nyo, 8 Hua, Tang Fenglin, Kaonan Hua. Nasa panganib kaya sila? Kaya nilang protektahan ang sarili nila. Kailan matatapos magpagaling si Yu Yang? Master, Billy, Yu Qiao, Chu King, buhay na ako. Master, Master, Master. Hello? Hawak ko na ang 7 sa kanila. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pumunta ka sa pamilyang Chu. Bawat minutong huli ka, papatayin ko ang isa. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, wala ni isa sa kanila ang matitira. Wala nang 1 minuto. Mukhang, ang Long Yuyang ninyo ay isang duwag para sa kanya. Hindi kayo karapat-dapat na ipaglaban. Ano sa tingin mo? Hindi ka patatawarin ni Yang Darating siya. Tama. Dating si Yu Yang. Maghintay ka na lang ng kamatayan. Mukhang, tapat na tapat kayo sa kanya. Sage. Ipapaalam ko sa inyo na ang pagpupumilit ninyo ay haharap sa malupit na katotohanan. Sino kaya ang mauuna? Tamang-tama. Gamitin nyo ang oras na to para mag-usap kayo. Mamaya, kung sino ang unahin ko, tingnan natin sa harap ng kamatayan kung nasaan pa ang inyong pagkakaisa at katatagan. Mukhang wala kayong gustong mauna. Kung gayon, ako na ang pipili. Ang mga makakaligtas mamaya ay magpapasalamat sa akin. Ikaw na. Gusto kong malaman nila ang kapalit ng pagtataksil sa akin. Walang hiya kang duwag. Hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Tigilan mo. Mukhang, hindi ka naman pala. Ganap na duwag. Ikaw nga, ang daming magagandang lugar na pwedeng terhan. Pero pinili mo pa ang mahirap hanapin. Ang titulong duwag ay para sa'yo. Chu Hantian, sinabi ko na, hanggat nandito ako, hindi ka magtatagumpay. Kung lalaki ka talaga, harapin mo ako ng patas. Anong klaseng tapang ang manggulo sa mga babae? Napakadali lang patayin ka. Pinatay mo ang pinakamahalagang tao sa akin. Kaya, ang mga mahalaga sa'yo, papatayin ko silang lahat. Huwag mo akong pagbintangan dito. Sino ang pinatay ko? Sino ang mahalaga sa'yo? Xiao Shuang. Siya ang aking tunay na anak. Ano ang sinasabi mo? Paano naging anak ni Chu Hantian si Xiao Shuang? Hindi ba siya ulila? Mukhang hindi rin alam ni Tang Fenglin ang tungkol dito. Impossible. Ulila si Xiao Shuang. Paano siya naging anak mo? Paano mo nalaman ang iniisip ko? Noon, natatakot akong may mangyaring masama sa kanya. Kaya ipinagkalat kong ulila siya. Pinanatili ko siya sa tabi ko at dahan-dahang pinalaki. Ang ginawa mo sa pamilyang Long noon, sa huli ay natakot kang bumalik sa'yo ang karma. Ngunit kahit gaano ka pa katuso, hindi mo pa rin malalampasan ang tadhana. Hindi ko inakala na sa huli si Xiao Shuang ay mamamatay sa kamay ng mga tao ng pamilyang Long. Ang anak mo ang may kasalanan, nararapat lang sa kanya iyon. Tinuruan mo siya ng parehong, masamang kaisipan tulad mo. Kung hindi siya nagpumilit gumamit ng lason, paano siya mapupunta sa ganitong sitwasyon? Huwag mong husgahan ang anak ko. Matandang hukluban. Si Xiao Shuang, nagkaroon ng amang tulad mo. Iyon ang tunay niyang kamalasan. Kung hindi lang siya sumunod sa isang tulad mo, hindi sana siya nagkaroon ng ganyang kapalaran. Ikaw, sabihin niyo ang gusto niyo. Ang nagwawagi lang, ang may karapatang magsulat ng katarungan. At ang gusto ko ay tagumpay. Ang iba, para sa akin, wala akong pakialam. Ngayon, ipapapatay ko ang 7 ito sa harap mo para maramdaman mo uli ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Hindi. Hindi ka na makakaramdam ng gaanong sakit. Dahil isasama kita para samahan sila. Lahat kayo mamamatay. Paano ka nagkaroon ng ganyang lakas? Paano ka nagkaroon ng ganyang lakas? Impossible yan. Anong impossible?
Kahit na nakapasok ka sa Immortal Realm, mas malakas pa rin ako sa'yo. Hindi nito mababago ang anuman. Sino ang nagsabi? Hindi ba binago ko ang sitwasyon? Magbabayad ka sa kayabangan mo. Anong kapalit? Ang mga pakana mo? Noon, nagawa kong lipulin ang pamilyang Long mo. Ngayon, kaya ko pa ring lipulin ang maliit na Long na tulad mo. Pakinggan mo ang sinasabi mo. Hindi ba nakakahiya? Ang mga tinatawag mong tagumpay ay pawang mga nakuha mo lang sa panlilinlang, sa pamamagitan ng mga paraan mo. At may lakas ka pa ng loob na sabihin yan? Ako ang nahihiya para sa'yo. Kung gayon, ipapaalam ko sa'yo na ang paglipol ko sa pamilyang Long mo noon ay hindi dahil sa panlilinlang. Halika, ilantad mo ang lahat ng panlilinlang mo. Ipapatikim ko rin sa'yo ang lakas ng pamilyang Long namin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay parang impyerno. Anong nangyayari? Ginagamit ko na ang buong lakas ko. Pero bakit walang epekto? Sinabi ko na sa'yo, Hindi mo ako masasaktan. Sinisipsip mo ang cultivation ko. Nagulat ka ba? Hindi mo ba inaasahan? Hindi mo ako matatalo. Mula ngayon, sa oras na hawakan mo ako, lahat ng cultivation mo ay magiging akin. Paano mo ako tatalunin? Anong klaseng masamang pamamaraan ang ginagawa mo? Paano nagkaroon ng ganyang kasamang galaw? Huwag mong lagyan ng label ang mga galaw. Ang galaw ay galaw. Pero ang epektibo, iyon ang magandang galaw. Mag-ingat ka, Yuyang. Sobrang nahuhumaling siya sa kapangyarihan. Nababaliw na siya. Para lang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Pinakawalan niya ang kanyang demonyo sa loob. Sa ganoong paraan, mali siyang makapagpakawala ng kapangyarihan. Demonyo sa loob? Tama. Pinakawalan ko na ang aking demonyo sa loob. Malaki ang itinaas ng aking kapangyarihan. Walang makakatalo sa akin. Ang pagpapakawala ng demonyo sa loob ay magpapawala sa iyong kontrol at magiging baliw ka. Ano ngayon? Ang gusto ko ay ang maging pinakamalakas sa lahat. Baliw ka talaga. Kung ganoon, ihahatid na kita sa iyong huling hantungan. Yuyang, huwag kang magmadali. Ang pagmamadali ay magpapagulo lang sa iyong plano. Makinig ka sa akin. Ibigay mo lang sa kanya ang iyong cultivation. Naintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ano? Sa harap ng ganitong kapangyarihan, natatakot ka na. Halika. Sige, saktan mo ako. Totyu, nakakatakot ang lakas mo. Pero ang tubig na nagdadala ng bangka ay siya ring nagpapalubog nito. Ang iyong kasakiman ang nagdala sa'yo sa tagumpay na ito. Ngunit, ang kasakiman mo rin ang magtutulak sa'yo sa kapahamakan. Ngayon, ako mismo ang tatapos sa iyo. Ang huling dugong natitira sa pamilyang Long. Pagkatapos, ang 7 babae, isa-isa, ay pahihirapan ko hanggang mamatay. Tingnan natin kung kaya mo. Bakit hindi ka umiiwas? Parang pakiramdam ko, sinasadya mong ibigay sa akin ang iyong kapangyarihan. Kung gusto mo, ibibigay ko lahat sa'yo. Ang katawan mo, hindi kayang tiisin ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan. Pero dahil sa kasakiman mo, pagbibigyan kita. Ang mga taga-pamilyang Long, talagang nakakainis kayong lahat. Yuyang,